Napagtanto ni Leon na kung patuloy lang siyang aasa sa kanyang paningin, maaaring mahulog siya sa isang bitag na mahirap takasan. Umaga na, ngunit madilim pa rin ang slum. Isang sigaw ng isang bata ang bumasag sa nagbabantang katahimikan. Biglang tumigil sa pagiyak ang sanggol, tinitigan kung sino ang nasa harapan niya. Napagtanto na maaaring magdala siya ng kaguluhan sa kanyang sarili, tinakpan ng maliit na bata ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga palad upang hindi makapagsalita ng isang ingay. Sa harap ng bata ay nakatayo ang isang malaking, maitim ang buhok na lalaki na tinatakot ang mga tao sa paligid niya sa kanyang malungkot na titig. Si Khan at ang kanyang mga alipors. Siya ang pinuno ng Bastards, ang pinakamalakas na gang sa Blaine. Iniulat ng kanyang mga tauhan na sinuri nila ang ika-23 at ika-25 na distrito gaya ng ipinagagawa niya sa kanila, ngunit wala silang nakitang sinuman sa mga alipin na bumalik pagkatapos makarating doon. Sinabi ng isa sa mga miyembro ng gang na delikado ang mga tao sa paligid ng estate kaya hindi sila nakalapit. Sinuri niya sa ulo kung sulit ba ang paglapit. Si Khan ay kumalat sa kanyang upuan na parang isang hari at binibigkas ang mga ito na magpatuloy sa panunood mula sa malayong ito, dahil kung hindi, maaari silang makaakit ng pansin. Ipinatawag niya ang mga susunod na miyembro ng gang na lumuhad para iulat na nasuri na nila ang tubig na umaagos palabas ng mga distrito 23 at 25. Sinabi nila na bukod sa dumi sa alkantarilya ay nakakuha sila ng dugo, mga organo at iba pa. Napakaraming mga labi ng tao na inakala nilang humigit kumulang 30 katao ang namatay sa isang araw. Tinanong ni Khan kung ano ang sinabi ng salamangkero. Sumagot ang alipors na may sinabi siyang kalokohan. Kahit na ang isang ritual ng black magic ay hindi gaanong aksaya. Sinabihan sila ng pinuno na tipunin ang lahat ng impormasyong ito at ilagay ito sa isang ulat. Sinabi rin niya na ay lakip ang anumang ebidensya na magiging sapat para mapilitan ang guild o simbahan na kumilos. Napangiwi ang alipors at sinabing bagaman hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa doon, ang mga komisyon na nakukuha nila mula sa mga mangangalakal ng alipin ay babagsak kapag hinailan nila ang bagay na ito ngayon. Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon, tumalsik ang lalaking nakatayo sa tabi ng nagsasalitang miyembro ng gang. Ang taong naglakas loob na tumawid sa Khan ay patay na. Tumawa ng masama si Khan na nagsasabi na kung hindi mo alam kung kailan titigil mamamatay ka. Ang lahat ng mga miyembro ng Bastard Gang ay nagsimulang mamangha sa kung anong mahusay na pamamaraan ang mayroon ang kanilang ulo. Sa bagay, nakipagkamay lang siya at patay na ang lalaki. Sinabi ni Khan na ang mga bastos na iyon ay hindi katulad ng iba. Hindi mo na dapat subukang gamitin ang mga ito dahil masasaktan lang sila. Kung sino man sila, mga panatiko ng kulto o mga especially iya mula sa kabilang panig, walang dahilan para makipagkulitan sa kanila. Ang mga nais makipag-ugnayan sa kanila ay matatapos kung direktang aksyon ang simbahan. Isusulok nila ang kontinente ng sinumang makibahagi sa kanila kahit isang sentimos. At ito ang magiging sariling execution squad ng simbahan, ang Knights of the Sacred Iron Chain. Kaya sinabi ng pinuno na atras sila. Tinanong niya kung may balita pa. Sinabi ng isa sa mga miyembro ng gang na narinig niya na ang isang adventurer ay dumating sa isang abandonadong estate sa pasukan sa kapitbahayan sa mga order. Nang marinig ito, galit na pumikit si Khan. Sinabi ng miyembro ng gang na ito ay higit sa 1 linggo. Sinabi sa pinuno na ginawa ng lalaki ang kanyang pangalan upang sirain ang iba't ibang mga halimaw. Una siya ay the cat, ngayon siya ay the janitor. Baka binansagan siya niyan dahil nag-uutos siya sa mga naiwan. Si Khan ay nakinig ng mabuti at nagpasya na ang taong ito ay isang medyo kawili-wiling karakter. Nagtaka ang pinuno ng gang kung anong uri siya ng adventurer, tumatanggap ng murang mga order. Baka magamit niya ang lalaking ito. Madilim ang gabi noon, ngunit sa isa sa mga bintana ng bahay, ang liwanag ay nagniningning na mas maliwanag kaysa sa lahat ng iba pa. Ang ningning na iyon ay nagmumula kay Leon na nagsasanay gamit ang kanyang espada at nagsasanay ng kanyang aura. Dahil sa biglaang labis na pagpupursige, napaluhod ang lalaki at nabitawan ang espada mula sa kanyang mga kamay. Tinanong niya kung naramdaman ng lalaki ang aura na gumagalaw sa kanyang katawan. Sabi ni Leon, may kakaiba siyang naramdaman. Sinabi ng espiritu na ang isang taos puso, ordinaryong tao ay higit na mabuti kaysa sa isang palpak na henyo. Nabuhayan siya ng loob sa paghawak ni Leon sa kanyang pagsasanay. Nagsimulang magalit ang bata sa katotohanang para siyang namamatay at muling nabuhay sa bawat pagsubok na kanyang nadaranan. At dahil doon, hindi niya naramdaman na lumalaki siya. Inalok ni Elcid si Leon ng isang sulyap sa kanyang mga istatistika. Isang kumikinang na screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Galit na galit ang bata, nagtatanong kung bakit mahina ang aura niya.
Ang espiritu ay nagsabi na may kabalintunaan sa kanyang boses na ang bata ay lumalaki ng napakabilis. Sa maikling panahon, natututo siya ng mga bagay na ginugugol ng ibang tao ng daan-daang oras. Naguguluhang tanong ni Leon, iniisip kong naidagdag sa listahan ang 7 bituing espada. Galit na sumigaw si El Cid na hindi niya matatawag na swordmaster ang sarili kung hindi niya matutunan ang kahit isang teknik. Wala raw konsensya ang bata. Ang 7 bituin na espada ay kilala rin bilang ang dakilang Karo. Ito ay isang lihim na sword art na binuo ni Emperor Rodrigo noong kanyang kabataan. Tanging ang mga maaaring gumamit ng lahat ng 7 anyo ng arcane arts ay tatawaging isang tunay na master. Sinabi ni Leon na nais niyang matutunan ang kahit isa sa kanila bago humarap sa Malisya. Kung tutuusin, kung pagsasamahin niya ang 7 bituing espada at ang banal na espada, magagawa niyang sirain ang sinumang kalaban. Kinumpirma ni El Cid na sinuman maliban sa isang rank A master ay mamamatay. Nagpasya si Leon na sapat na yon. Sinabi ng lalaki na dahil hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa mga kaaway sa mga slum sa loob ng 2 buwan, kailangan niya ng trump card upang magamit. Matamang pinakinggan ni El Cid ang katwiran ng lalaki na kahit alam mo kung paano magpakita ng aura na sandata, walang silbi kung hindi mo alam kung paano ito gamitin ng maayos. Hiniling ni Leon sa espiritu na simulan ang pagsasanay, ngunit iminungkahi ng espiritu na tapusin nila ang klase para sa araw na yon. Nahiya ang bata at tinanong ang kanyang mentor kung ano ang dahilan ng kanyang desisyon. Itinuro ni El Cid ang bintana sa likod kung saan nakatayo ang mga bastard gang members at sinabi sa lalaki na may kasama sila. Pumunta si Leon sa bintana at tumingin ng may matinding interes sa mga taong nakatayo doon. Ipinahayag ni El Cid na malinaw na hindi sila ang nakatira sa bahay. Ipinapalagay ng bata na ang mga lalaking ito ay dumating para sa kanya. Sinabi ng banal na espiritu ng espada na hindi niya maramdaman ang mga halimaw o sinumang mas malakas kaysa sa kanila, at sa hitsura nito, ang mga lalaking ito ay mga ordinaryong hulagan lamang. Tinanong ni Leon kung pwede ba o galing sila sa slums. Sumagot ang espiritu na malinaw na hindi sila pala kaibigan, ngunit hindi niya naisip na gusto nilang makipag-away. Nagpasya ang lalaki na lumabas sa kanila at mag-usap. Marahil ay naisip nila kung nasaan ang mali siya. Tinawag ng isa sa mga tulisan si Leon, tinanong kung siya ay tinatawag na janitor. Sabi ng lalaki oo. Humingi ng paumanhin ang mga lalaki sa pagdating nila nang hindi ipinaalam. Sinusunod daw nila ang utos mula sa itaas at sana ay maintindihan ng lalaki. Nagtaka si Leon kung sino ang nagpadala sa kanya ng mga lalaking ito at kung ano ang gusto nila. Tinanong ng lalaki kung sino sila. Sumagot ang kakaiba at magkaparehong trim na mga lalaki na sila ay mga miyembro ng Bastards Gang. Sa pagtingin sa mga kakaibang lalaking ito, sinabi ni Leon na narinig niya ang tungkol sa kanila habang siya ay nangangalap ng impormasyon. Hinati ng kanilang pinuno na si Khan ang slum sa 3. Sinabi ng mga lalaki na hinahanap siya ng kanilang amo. Binalaan na sila na huwag ipilit kung ayaw sumama sa kanila ng bata. Ngunit umaasa silang masunurin sila ni Leon. Sinabi ni Leon sa kanila, nang walang karagdagang abala, na akayin siya sa pinuno. Ang mga lalaki mismo ay nagulat. Ngunit naisip ng bata na kung nais nilang saktan siya, hindi sila tatawag ng lantaran. Nagpasya si Leon na ito ay para sa kanyang kalamangan. Hanggat binanggit niya ang pangalang Kan Feng, lilipat ang mga tao sa kanyang paraan. Ito ay isang pagkakataon upang makapasok sa puso ng mga slum. Sinabi ni Alcide na masasabi niya sa hitsura ng kanyang mukha kung ano ang ginagawa ng lalaki. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya ang lalaki na malamang na gusto ng ringleader na ipagkatiwala sa kanya ang isang trabaho na hindi nila maaaring hilingin sa guild na gawin. Nagpasya si Leon na kung gusto nila siyang gamitin, gagamitin niya siya pabalik. Habang inaakay ng mga lalaki si Leon sa mga gusot na sulok ng slum, aksidenteng nahawakan ng isa sa mga lokal ang balikat ng isang miyembro ng gang. Mabilis na kidlat ang reaksyon ng bandido. Sinipa niya ang kawawang lalaki kaya lumipad ito ng ilang metro. Pagkatapos ay nilapitan niya ang isang lokal na lalaki at sinimulang sipin siya, sumigaw na dapat niyang bantayan kung saan siya pupunta. Nang makita ang gawin na ito, nagdikit ang ngipin ni Leon sa galit. Pakiramdam niya kailangan niyang makialam. Sinabi ni Alcide na ang lalaki ay dapat na matyaga at umiwas dito. Iritadong tanong ng lalaki kung bakit. Sinabi ng espiritu na dapat mag-ingat ang bata sa kanyang emosyon. Kung tutuusin, kung nagpakita siya ng bloodlust sa harap ni Khan, wala siyang mapapala. Napagtanto ni Leon na tama ang kanyang tagapagturo at sinabi niyang susundin niya ang kanyang payo. Minsan sa base ng Bastard, nagulat ang lalaki sa kakilakilabot na gulo sa paligid niya. Tinanong ni Alcide kung alam nila kung ano ang paglilinis. May mga bundok ng basura na nakatambay at lahat ay may bahid ng dugo.
Bulong ni Leon kay Alcide na mukhang hindi sinasadya ng barkada. Tumango ang espiritu, na nagsasabing ito ay isang klasikong anyo ng pananakot. Lumabas si Kan Fang sa kadiliman at tinanong ang lalaki sa magaspang na boses. Siya ang tinawag na janitor. Nang maramdaman ng lalaki ang panganib, inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa hilt ng kanyang espada, na nagpasya na ngayon na ang tamang pagkakataon para umatake. Ibinato ni Leon ang kanyang espada at hinampas si Kan sa braso. Dumating ang suntok sa napakalaking bracelet sa braso ng ringleader. Hindi lamang nito tuluyang hinarangan ang pag-atake, ngunit wala man lang gasgas dito. Ang pag-uugali na ito ay nagpatawa kay Kan. Sa isang malungkot na ngiti, sinabi niya na ang janitor ay isang hindi nararapat na palayaw. Pagkatapos ay iniwas ng lalaki ang kanyang kamao sa lalaki sa hindi kapani-pani walang bilis. Matapos tansyahin ang bilis at lakas ng suntok, nagpasya si Leon na maaari siyang mamatay mismo sa slum na ito. Ngunit tumigil si Kan Fang at ang kanyang kamao ay nagyelo 1 sentimetro lang ang layo sa mukha ni Leon. Pinisil pa ng lalaki ang ilong ni Leon, na hindi gumagalaw. Umagos ang dugo sa mukha ng bata. Pagbaba niya ng tingin ay nakita niyang tumutulo ang carpet ng sarili niyang dugo. Natatakot na napagtanto ni Leon na hindi na siya magkakaroon ng oras para iwasan ang suntok. Ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan ay mula lamang sa presyon ng hangin. Kung ang lalaki ay natapos ang suntok, ang kanyang ulo ay wala na. Sinabi ni Fang na nagulat siya sa tapang ng lalaki. Akala niya mahina siya dahil siranggo lang niya. Sinipa niya ng mahina sa dibdib ang lalaki at sinabing nakapagdesisyon na siya tungkol sa kanya. Pinunasan ang dugo sa kanyang ilong, tinanong ni Leon kung ano talaga ang desisyon ni Kan. Tumalikod na ang ringleader at aalis na sana. Nang hindi ibinaling ang ulo, sinabi ng lalaki na ito ay tungkol sa kanyang assignment sa bata. Nangako si Kan na ibibigay kay Leon ang anumang gusto niya para matupad. Nakangiting sinabi ng lider ng bandido na nalaman na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa nakaraan ng lalaki. Sinabi ng lalaki na alam niya ang tungkol sa pagsasanay sa akademya at si Leon ay naging pangalawa sa mga karaniwang tao sa nakalipas na 2 taon. Ikinalat ang kanyang mga braso bilang pagsang-ayon, sinabi ni Kan na alam niya na ang lalaki ay sinipa ang asno ng mga walang kakayahan na maharlika at pagkatapos ay binitawan ang lahat at nagpunta sa pakikipagsapalaran upang makakuha ng karanasan at maging mas malakas. Mula sa monologang ito, napagpasyahan ni Leon na ang pinuno ng slum ay may buong hanay ng impormasyon tungkol sa kanya. Nakapikit ang kanyang mga mata, sinabi ni Kan Fang na naiintindihan niya kung bakit umalis si Leon sa Imperial Academy. Sinabi ng lalaki na minsan ay ayaw din niyang maging kabalyero at pagsilbihan ang mga hamak na maharlika. Ayaw niyang sumunod sa sinuman. Parehong nagulat sina Leon at Alcide na pinag-usapan ni Kan ang tungkol sa akademya. Sinabi ni Kan na pagkatapos talunin ang mga maharlika, nagpasya ang bata na maging isang adventurer. Ito ang nagpaiba sa kanya sa mga humahabol sa pera dahil sinusubukan niyang dumiretso at lumakas. Ayon sa lalaki, kaya naman napataas ng lalaki ang kanyang ranggo sa pamamagitan ng pagkumpleto lamang ng 2 gawain. Katwiran pa ng ringleader na hindi maramo sa pera si Leon. Ibig sabihin isa lang ang layunin niya, karangalan. Sinabi ni Kan na sa palagay niya ay gustong patunayan ng lalaki na mali ang mga makukulit na aristokrata at ipakita na may mga bagay na mas mataas sa katayuan at ranggo. Iminungkahi ng lalaki na mapunta si Leon sa mga kriminal na slum na ito dahil sinunod niya ang isang tawag ng karangalan. Nakangiting masama, sinabi niya na kung tatanggapin ni Leon ang kanyang mga tuntunin, matutupad niya ang kanyang pinakamamahal na kahilingan. Nahiya si Leon dahil napaka-persigido ni Kan Fang. Si Alcide ay gumawa ng komento na nagsasabing ang panukala ay parang baliw, ngunit sa palagay niya ay may ilang merito ito. Kung tutuusin, sa paghusga sa mga gawaing natapos ni Leon, wala siyang balak na humabol sa katanyagan, kahit mapagkamalan siyang bayani. Gayunpaman, walang oras upang ipaliwanag ang kanyang sarili kay Kan ngayon. Kung tutuusin, hindi niya alam na siya pala ang kaaway ni Leon. Kaya kung inaakala niyang tinatakot siya ng lalaki, magagamit niya ito sa kanyang kalamangan. Kaya ipinakita ni Leon ang pinaka-interesadong ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing ang alok ay parang kawili-wili. Napagkamalan ng lider ng gang na nasa kanya na ang bata. Hinubad ni Kan ang isang bote ng matapang na alak at sinabi sa maluwag na boses na ang mga tao sa mga slum ay hindi pala kaibigan sa mga estranghero. Kaya walang saysay ang pagtanggi sa kanyang tulong. Inilapag niya ang bote sa mesa na may malakas na kalabog at sinabing mamatay muna ang mga mahihina nila.
Umupo si Leon sa tapat ng pinuno ng gang at nakinig habang sinasabi niya na ang mga nakaligtas ay nagsisikap na maging isa sa pinakamalakas. Ganyan ang buhay sa mga slums. Sinabi ng lalaki na ilang buwan na ang nakalilipas, habang dumarami ang mga tapon, hindi niya sila gaanong pinapansin. Iyon ay hanggang sa sinimulan nilang kunin ang mga distrito 23 at 25 sa kanilang kapitbahayan. Kaya, may mga 200 bagong bangkay bawat gabi. Naisip ni Leon na may takot na dito nagmula ang mga masasamang espiritu para sa buhay na baluti. Ang kasamaan na hindi pa pinapahinga ay nanirahan sa mansyon bilang buhay na baluti. Dinala pa ni Khan ang kanyang pag-uusap, na nagpapaliwanag na 3 tao ang namumuno sa mga slum na ito. Ang una ay isang lalaking nagngangalang Simon, isang nagpapautang na tinawag na Golden Pig. Ang pangalawa ay isang hindi kilalang assassin. Tinawag nila siyang Undertaker. At ang pangatlong lalaki ay, syempre, siya, si Khan. Akala ng lalaki siya ang nasa ibabaw ng lahat. Naisip ni Leon sa kanyang sarili na kapag nakita niya siya, hindi niya nakilala siya bilang ang taong namamahala. Inihayag ni Khan na ang ika-23 at ika-25 na distrito ay kay Simon. Nagkataong nagkaroon ng brutal na patayan kung saan mahigit 200 katao ang napatay. Nagdusa si Simon ng malaking pagkalugi. Sa huli, nagpasya siyang lumaban at nagpadala ng halos 500 mersenaryo mula D hanggang B na ranggo. Natahimik ng ilang segundo ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya sa malungkot na boses na ang bawat isa sa kanila ay nawasak. Ang balitang ito ay talagang nakakabigla kay Leon. Ang mga pagkalugi ay napakalaki. Tinanong ng bata kung paano nangyari ang ganoong bagay sa unang lugar, kung saan tense na sumagot si Khan na hindi niya alam. Pinag-isipan ni Leon na kung mayroong isang puwersa dyan na maaaring puksain ang isang malaking bilang ng mga mersenaryo, hindi ba yon ang isang bagay na dapat bantayan ng imperyo? Ang kawalan ng batas sa mga slum ay hindi makatwiran. Kung paniniwalaan ang kwento ni Khan, ipinapaliwanag nito kung bakit lumilitaw ang lahat ng uri ng multo na nilalang sa isang abandonadong bahay. Sa pagtingin sa walang laman na bote, sinabi ng lalaki na ang sinumang magtangkang tugisin ang mga pumatay ay inalis na lamang. Lahat maliban sa kanya. Wala nang alak sa bote kaya dinurog ito ng lalaki gamit ang isang kamay. Nagalit siya dahil natakot si Simon na gumawa ng anumang aksyon. Narinig ni Leon ang hinanakit ng lalaki sa katotohanan na ang isa sa mga pinuno ay nagpasya na tumayo sa gilid. Kung hindi dahil kay Khan, wala nang matitirang basang lugar. Tinanong ni Leon kung ano ang punto ng ipagpatuloy ang labanan. Sumagot naman ang lalaki na magiging bastos kung layuan niya ito. Itinuro niya ang kanyang daliri sa lalaki at sinabing nagpasya siyang magtiwala sa kanya, isang adventurer na naghahangad ng kaluwalhatian. Sinabi ni Khan na marami siyang natutunan tungkol sa lalaki. Halimbawa, na siya ay hindi isang taong nalulumbay ngunit sumusulong ng hindi sumusuko. Sabi ng pinuno, kung ganoon talaga siya, sumama siya. Sinabi ni Leon na sa kanyang opinyon, hindi siya mapagkakatiwalaan ng lider ng gang sa ilang contract killing, na nangangahulugan na sa pamamagitan nito, gusto niyang isangkot ang guild sa kaso. Umiti ng masama si Khan, na pagtanto na naisip ni Leon ang kanyang mga plano. Sinabi niya na mas mahusay na magkaroon ng isa mula sa guild sa kamay kaysa sa 100 hanggal na subordinate. Sinabi ni Leon na hindi niya kukunin ang kaso. Malinaw sa lalaki na ayaw isuko ni Khan ang kanyang posisyon at mawala ang mga tao sa paglaban sa mga palaboy na ito. Kaya siya humingi ng tulong. Ibig sabihin gusto niyang gumamit ng isang taong kamakailan lang ay sumali sa guild. Hindi na naghahanap ng karagdagang gulo si Leon sa kanyang ulo, ngunit sigurado siya na ang Khan na ito ay magiging isang napakalaking banta sa hinaharap. Nang tanungin ng lalaki kung bakit kasali ang guild, binato ng lalaki ang ilang papel sa mesa at sinabing tingnan ito. Sinimulan ng lalaki na basahin ng mabuti ang nakasulat sa dokumento, at habang binabasa niya, mas bumilog ang kanyang mga mata. Ang dokumento ay patunay na ang mga tao sa mga slum ay nabiktima ng masasamang hayop. Tinamaan din si Khan sa mga numero sa dokumento. Daan-daan at sa pinakamasamang kaso, libu-libong tao ang naapektuhan. Parang masusuka si Leon. Ang mga taong ito ay nasa blind spot ng batas, kaya kung sila ay mawawala, walang partikular na pagkawala sa bansa. Ito ay isang kaila-hilakbot na bagay upang mapagtanto. Nang makitang naikuyom ng bata ang kanyang mga kamao sa galit, pinayuhan siya ni Elsid na huminahon at kontrolin ang kanyang nararamdaman. Tinanong ni Leon si Khan kung okay lang na iwan ang mga bagay-bagay. Ang sabi ng lalaki ay hindi. Alam ng mga pinuno ng distrito ang kanilang mga lakas at posisyon, at hindi sila matatalo ng ganoon kadali. Tinitigan ng mabuti si Leon, sinabi ng lalaki, kung siya ay may pagdududa tungkol sa isang tao, kung gayon ay huwag siyang manggahas na magtiwala sa kanya.
Nakangiting malungkot na sinabi ni Leon na naiintindihan niya kung bakit siya kailangan nila. Sumagot si Kan na ayos lang dahil napatunayan ng bata ang kanyang tunay na kulay. Sapat na para mapaniwala nila ang mga awtoridad kung ano ang mga kalupitan na nangyayari dito. Ang kailangan lang gawin ni Leon ay mabuhay. Napangiti si Leon sa katagang iyon. Sinabi niya na kailangan niyang mabuhay pa rin, dahil ang pagkamatay ay hindi magdadala ng anumang ebidensya. Sa makatuwid, hindi siya maaaring pagdudahan. Tawa ng tawa ang lider ng gang sa sinabi ni Leon. Nagustuhan niya ang lalaki. Tinanong muli ni Kan kung tinatanggap ng lalaki ang kanyang mga tuntunin. Hinampas ni Leon ang kanyang kamao sa mesa at sinabing tinatanggap niya. Naisip niya sa kanyang sarili na mahirap makahanap ng ganoong uri ng impormasyon sa mga slum ngayon. Tiningnan niya ang magaspang na lider ng gang at naisip na sa pagtanggap sa atas na ito, maraming buhay ang maliligtas. Kasunod nito, inihagis ni Kan kay Leon ang ilang uri ng pouch at isang punyal. Tiningnan ni Leon ang punyal at nakitang may nakaukit na marka sa talim. Sinabi ni Kan na ang marka ay pag-aari ng kanyang gang. Nakangiting sinabi ng ringleader na kung may nakikialam kay Leon ay kailangan lang nilang ipakita ang markang iyon. At kung kinakailangan, pinayuhan niya ang bata na putulin ang pinakamahalagang bagay na mayroon sila. Tinapon ni Leon ang punyal na iyon at sinabing naiinis siya at ayaw. Sumigaw si Kan na kailangan mong maging lalaki sa negosyong ito kung gusto mong manalo. Binuksan ni Leon ang pouch at nakita ang ilang scroll. Ipinaliwanag ni Kan na sila ay mahiwagang. Kung hindi niya kailangan ang mga ito, maaaring ibenta na lang ito ng bata. Umiti ng malawak, sinabi ng pinuno ng ring na ito ay maaaring ituring na unang pagsulong. Kumunot ang noo ng lalaki kay Kan at sinabing may isa pa siyang tanong. Nung nagkita sila, simula pa lang naisipan na niyang pigilan ang kamao niya. Tiningnan siya ng lalaki ng masama at sinabing hindi. Pag-uwi, umupo si Leon sa kanyang higaan at digest ang lahat ng nangyari noong gabi. Naisip niya ang katotohanan na ang Kan na ito ay hindi kapani-pani walang malakas. Kailangan niyang magsanay ng higit pa para maging mas malakas kaysa sa lalaking ito. Tinanong ni Leon si El Cid kung mayroon siyang anumang hula tungkol sa mga dokumentong iyon. Sumagot ang espiritu na mayroon siyang ilang mga iniisip, ngunit nais niyang maging mas tiyak. Sa bagay, medyo out of place ang dark magic sa sitwasyon nila. Ito ay malamang na mas seryoso kaysa sa kanilang napagtanto. Iminungkahi ng bata na kailangan niyang makita ang lahat gamit ang kanyang sariling mga mata. Sumang-ayon ang mentor. Alam ni Leon na hindi ito magiging madali. Upang makalusot sa isang lugar kung saan 500 mersenaryo ang napatay. Iniisip niya kung hindi ba ito isang misyon para sa mga profesional na manlalaban. Ang lalaki ay dumating sa conclusion na kailangan niya ng isang katulong, isang taong hindi nahuhumaling sa pera. Talented, may kakayahan, isang taong maaaring maging bato niya. Tanong ni El Cid kay Riley, hindi ba napakaraming kondisyon ang binigay ng lalaki dito? Walang pagdadalawang isip na sagot ni Leon, hindi. Kung tutuusin, walang magtatanong sa kanila doon. Nakatayo ang lalaki sa labas ng isang matataas na gusali na parang simbahan. Nagulat si Leon na may simbahan sa slum. Sinabi ni El Cid na hindi ito kakaiba, dahil matagal nang ipinadala ang mga pari sa gayong mga lugar. Sabi ng espiritu, ang mga nabubulagan ng pera ay madaling maakit. Ang mga inaalihan ng pagnanasa at kahalayan ay madaling manipulahin. Iba ang mga pari dahil hindi sila kabilang sa alinmang partido. Ang tanging pinanghahawakan nila ay ang kanilang mga paniniwala at ang mga turo ng Diyosa. Hindi sila maaaring maakit ng alinman sa mga bisyong ito. Matapos marinig ito, sinabi ni Leon na susubukan niya ang isang bagay. Napagtanto ng bata na kung ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya makakarating sa mga pari. Kaya kailangan niyang maging mas tahimik kaysa sa tubig at mas mababa kaysa sa damo. Lumingo-lingo si Leon at nakita niya ang mga ordinaryong tao na mahirap ang pamumuhay at hindi tumitingin sa mga bulsa at gamit mo. Napagtanto niya na ang chismis na walang normal na tao sa mga slum ay isang mito. Tiningnan ni Leon ang mga taong ito at napagtanto niyang may tiwala pa rin sa pagitan nila. Naisip niya na marahil ito ay impluwensya ng banal na simbahan. Iniisip niya kung sino ang obispo sa slums. Pumunta siya sa pinto ng simbahan at kumatok ng malakas sa kahoy na pinto. Mula sa likod ng pinto ay tinanong siya, sino ang naroon? Ibinigay ni Leon ang kanyang pangalan at sinabing siya ay isang adventurer. May sasabihin daw siya sa bishop. Biglang nakaramdam ng kakaiba ang lalaki. Napagtanto niyang iyon ang kanyang aura. Kakaiba ang reaksyon niya sa lalaking nasa pintuan. Lumitaw mula sa likod ng napakalaking pinto ang mapusyaw na mga damit ng obispo. Sa harap ni Leon, kalahating nakatago ng mga anino, ay nakatayo ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting damit ng isang ministro ng simbahan.
Isa itong duwende. Sinabi niya na siya ang obispo na namamahala sa lugar. Tinawag ng lalaki ang kanyang sarili na Jeezer. Natuwa at natarante si Leon, dahil hindi niya akalain na may makikitang duwende sa harapan niya, kaya labis siyang nagulat. Niyaya ni Jeezer si Leon sa loob at nagsali ng tsaa. Napansin ng lalaki na medyo nabigla si Leon na isa siyang duwende. Sinubukan ng bata na kumbonsihin siya kung hindi man. Umiti si Jeezer ng maganda at sinabing naiintindihan niya. Maraming tao ang nagulat nang makita ang isang duwende sa harapan nila. Sinabi niya na ang Diyosa ay nagmamahal sa lahat ng lahi. Kaya naman naging cleric siya. Sinabi ng obispo na alam niya ang mga pagsasamantala ni Leon. Kung tutuusin, siya ang nagtanggal ng mga halimaw sa mga imburnal at sa ilalim ng mga dingding ng kastilyo. Nagulat si Leon. Nalaman ng batang lalaki mula kay Jeezer na ang kanyang trabaho ay napabuti ang tubig ng mga tao at naging mas maliit ang posibilidad na magkaroon sila ng mga impeksyon. Sinabi ng obispo na ikinatuwa siya ng Diyosa. Labis na napahiya si Leon. Tinanong ni Bishop Jeezer kung ano ang gustong pag-usapan ng bata sa kanya. Inilagay ni Leon ang mga papel na ibinigay sa kanya ni Khan sa mesa sa harapan niya at hiniling na tingnan ito ng clerigo. Naging madiin ang titig ni Jeezer at nagsimulang magpintig ang isang ugat sa kanyang noo dahil sa kaba. Sa tuwa ni Leon, sinagot niya ito na sa mga ganitong sitwasyon, hindi sila dapat magpaliban. Ngunit mayroong isang bagay. Inakala ni Jeezer na questionable ang dokumento, dahil questionable ang pinagmulan ng impormasyon. Nangako siya na hihilingin niya sa mga pinagkakatiwalaang tao na mag-imbestiga muli. Kaya naman medyo maaantala ang tugon ng clerigo. Sinabi ni Leon na naiintindihan niya ang mga dahilan. Sinabi ni Leon na naghahanap din siya ng makakasama niyang mag-iimbestiga para sa mga distrito 23 at tinanong niya kung may mairerekomenda ang bishop. Nag-alinlangan ang obispo ngunit sinabi niyang wala siyang pamilyar na armadong adventurer sa isip. Sinabi niya sa lalaki na kilala niya ang mga tao na maaaring maging isang suporta o puwersang sumusuporta. Ngunit hindi niya akalain na higit pa doon ang kanilang kaya. Labis ang sama ng loob ni Leon, dahil umasa siya sa payo ni Jeezer. Ang huling pag-asa ay tila nawala. Ngunit bigla, sinabi ng obispo na maaari siyang pumunta ng mag-isa. Ang mungkahing ito ay nabigla sa binata at nasiyahan sa kanya sa parehong oras. Sinabi ni Jeezer na ipagkakatiwala niya ang kanyang trabaho sa iba at sasama sa kanya. Ang posisyon ng isang obispo ay hindi sinadya upang maiwasan ang madilim na puwersa. Inaasahan ni Leon na kapantay niya ang mga adventurer, ngunit hindi ang obispo, kaya umaasa siyang marunong man lang makipaglaban ang duwende. Tinanong niya si Jeezer kung sigurado ba siya sa balak niya. Nagtataka ang lalaki kung walang tiwala si Leon sa kanya. Upang isantabi ang mga pagdududa ng bata, tumutok si Jeezer at nagpasya na ipakita ang kanyang lakas. Ang kanyang kamay ay kumikinang na may pulang ilaw. Isang malakas na enerhiya ang nagmumula rito sa mga alon. Ang lumabas, ang obispo ay nagtataglay ng aura ng apoy. Kapag ang aura ay umabot sa limitasyon ng density nito, ito ay tumutulo palabas at sinusunog ang nakapalibot na kapaligiran. Si Jeezer ay nagtataglay ng isang pamamaraan na maaaring makapunit maging si Mithril na parang papel. Napansin ni Elsid na sa paghusga sa bilis ng pag-activate, maaaring ipalagay ng isang tao na pinagkadalubhasaan niya ito sa pamamagitan ng praktikal na karanasan. Ang lakas ni Jeezer ay maaaring katumbas ng kay Khan. Nakangiting tinanong ni Jeezer kung ano ang iniisip ni Leon. Naisip pa ba niya na dapat kumapit sa kanya ang obispo? Tumawa si Leon, na nagsasabi na ang kabaligtaran ay maaaring mangyari, at siya ay kumapit sa kamay ng obispo. Sinabi ni Jeezer na hindi siya dapat purihin. Sinabi ni Jeezer na bagaman miyembro siya ng Holy Iron Castle Knight Order 50 taon na ang nakararaan, ngunit ngayon ay isa na lamang siyang may sakit na matanda. Hindi makapaniwala si Leon na isang dating miyembro ng pinakamalakas na orden sa kontinente ang nakatayo sa kanyang harapan. Kinamayan ng bata ang obispo at sinabing taos puso siyang umaasa sa kanya. Sagot ni Jeezer na siya ang umaasa kay Leon. Hiniling ng lalaki na bigyan siya ng sandali upang ilabas ang kanyang sandata. Maaaring maghintay si Leon sa bakuran sa ngayon. Masaya ang lalaki na nakipag-alyansa sa isang mahuhusay na lalaki na minsang nagsilbi sa utos. Pakiramdam niya ay nakakuha siya ng 1,000 mandirigma at kabayo sa isang iglap. Inisip ni Leon kung anong uri ng armas ang pag-aari ng dating miyembro ng order. Siya ay dapat magkaroon ng isang kahangahangang busog tulad ng isang kahoy na duwende. Umisi si Elsid, tinawag ang bata na pinakawalang muwang. Tanong niya, hindi ba niya napansin ang mga kalyo sa kamay ng obispo? Hindi na nakasagot si Leon bago siya napalingon sa isang malakas na tunog. Isang napakalaking metal na bola na may mga spike na nakakabit sa isang chain ang dumapo sa lupa.
Malayo si Jeezer sa paghawak ng pana at palaso ng duwende na kahoy. Mas gusto niya ang mga armas na nangangailangan ng malupit na puwersa upang magamit. Nagpasya siyang ipakita ang kanyang kakayahan kay Leon. Tamang tambak lang ng mga bato ang nasa harapan nila. Buong lakas na umindayog ang duwende at naghatid ng isang tumpak na suntok. Ang mga bato ay nabasag sa iba't ibang direksyon na may kaluskos, ganap na nadurog sa lakas ng impact. Nakangiting sinabi ni Jeezer na matagal na niyang hindi hawak ang paborito niyang sandata. Kumulo ang dugo niya sa mga alaala ng nakaraan. Gusto niyang basagin ang ulo ng mga erehe gamit ang tungkod na yon. Ang batang lalaki ay nakikinig sa kalituhan tungkol sa kung paano nagustuhan ng obispo na alisin ang kasalanan at sirain ang kasamaan sa isang suntok. Sinabi ni Jeezer na ang Diyosa ay magpapalawak ng kanyang proteksyon sa kanilang templo sa parehong paraan. Nahihiyang sagot ni Leon na akala niya gagawin niya. Ang papalubog na araw ay nagbigay kulay sa langit na eskarlata, nakahawig ng dugo. Si Leon, na walang pakialam na tingin, ay naglakad sa abalang lansangan ng slum. Inilipat niya ang tingin kay Elcid at tinanong kung sinusundan sila ng bishop. Sumagot ang espiritu ng sang-ayon. Dahil hindi makapasok sa lungga ng mga kriminal na nakadamit bilang isang clerigo, hiniling ni Leon kay Jeezer na magpalit ng damit na isinusuot sa mga slum. Ngunit tila kakaiba sa lalaki na bagamat nararamdaman niya ang presensya ng obispo sa kanyang aura, imposibleng matukoy siya sa pamamagitan ng iba pa niyang mga pandama. Kinumpirma ni Elcid ang katotohanan na sa paggamit ng kanyang aura ay para bang binubura ni Jeezer ang kanyang presensya. Ipinaliwanag ng espiritu na ang kasanayan ay mahirap gamitin sa paglipat, ngunit ang lalaki ay may sapat na karanasan para sa ganoong bagay. Habang naglalakad siya, nasulyapan ni Jeezer ang isang lalaking naglalakad sa tabi niya. Ngunit nang magalit ang lalaki, walang tao sa likuran niya. Sa pagmamasid sa larawang ito, ipinalagay ni Elcid na ang duwende ay may maraming karanasan sa pagbabalat kayo. Tinanong ni Leon kung bakit naramdaman niya ang presensya niya. Ang sabi ng espiritu ay dahil daw sa mga katangian ng kanyang aura. Kahit nabura na siya ng aura skill at walang nakakaramdam ng presensya niya, may mga aura pa rin na nagbabasa ng mga lokasyon ng mga tao. Posible ito dahil ang katangian ni Leon ay ang araw. And judging from the guy's reaction to Jeezer, ang attribute niya ay ang moon. Sinabi ni Elcid na ang dahilan kung bakit naramdaman niya ang presensya ng duwende ay dahil sa mga mata ng may-ari ng katangian ng araw, ang kakayahang magtago ay isang kahinaan. Nagtaka ang lalaki, araw at buwan, kung nagkataon lang ba? O hindi maiiwasang tadhana. Nang dumating sina Leon at Jeezer sa gusaling may markang 23, sinabi ng duwende na dumating na sila. Dito nagsimula ang District 23. Nang bunuti ni Leon ang punyal na ibinigay sa kanya ni Khan, palihim na sinabi ni Elcid na ito ay madaling gamitin. Ang mga tulisan na nakatayo sa malapit ay lumingon upang tingnan ang mga sumalakay sa kanilang lugar. Pagkatapos ay kinuha ni Leon ang payo ni Khan at ipinakita ang isang punyal na may marka ng Bastard Gang. Sa sandaling ginawa nila iyon, agad na bumigay ang mga bandidong nakasalubong sa kanilang daan. Sinabi ni Jeezer na hindi niya akalaing dadaan sila sa mga slum ng ganoon kadali. Sinabi niya na si Leon ay tila napakahusay na tao gaya ng sinasabi nila. Iminungkahi ng obispo na ang kanilang tagumpay ay maaaring dahil sa pagtangkilik ng Diyosa. Tinanong ng duwende kung mapapabilis ang paglilitis sa mga erehe na gumagawa ng kalapastanganan. Parehong nawawala ng sagot sina Elcid at Leon sa tanong na ito. Nakita ni Leon ang isang lagusan ng imburnal at binuksan niya ang isang daanan papunta dito. Sinabi ni Khan na mapanganib na nasa ibabaw, kaya pupunta sila kung saan nagsisimula ang masamang kaharian. Tahimik na naglakad sina Jeezer at Leon sa mahabang koridor ng imburnal na sinusubukang baliwalain ang baho ng dumi sa alkantarilya. Biglang inutusan ng obispo ang bata na tumahimik. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng mga putol na usapan. Isang boses ang nagmula sa hood na nagpahayag na ang isang biktima ay nagrebelde, kaya hindi nila naabot ang kota. Kinailangan nilang harapin ang 12 pa. 70 tao sa isang araw ay marami, bagaman. Nagpatuloy ang usapan. May nagsabi na kahit na ang lahat ay hindi haharapin sa hating gabi, ang seremonya ay maaaring magpatuloy hanggang madaling araw. Nagpatikip ng ngipin si Leon sa narinig. Isang seremonya. 70 tao. Nagtaka ang lalaki, ilang buwan na bang pumapatay ng napakaraming tao ang mga freak na ito araw-araw. Galit na galit din si Jeezer. Kaway ng kanyang mace, sinabi niya kay Leon na siya ay pasulong. Inararo ng mace ni Jeezer ang sahig at tumalo ng lalaki sa kwarto kung saan nag-uusap ang mga asasin na ito. Iniwas niya ang kanyang sandata at pinadugo ang unang salarin. Nang sumunod si Leon sa obispo sa itaas, nakita niyang nag-iisa na ang duwende sa lahat ng kanyang mga kalaban.
Nahihiya siyang ngumiti at sinabing hindi sila makakalusot ngayon. Bago pa makapagsalita si Leon, nakita niya ang kalaban na nakatayo sa likod ng obispo. Kidlat naman ang naging reaksyon ni Jeezer. Iniwas niya ang kanyang sandata at tinamaan sa ulo ang kanyang kalaban. Ngunit nahadlangan ng kakaibang puwersa ang kanyang suntok, na inilalayo ang sandata sa mukha ng nakabalabal at nakamaskara. Isang masamang tawa ang nagmula sa likod ng maskara. Sinabi ng taong nasa likod nito na hindi umabot sa kanyang armored sword ang mga suntok. Sinabi ng kalaban na ang mga nang-ahas na umatake sa kanya ay tiyak na gusto ng kamatayan. Idinagdag niya na ang lahat ay naging kahanga-hanga, dahil kulang na lamang sila sa mga nasawi. Nang magsalita ang lalaking nakamaskara ay agad na humiwalay ang ulo nito sa katawan. Sa pagsisikap ni Leon, natapos ang walang kwentang monologo ng lalaki. Narinig ni Leon ang isang galit na sigaw mula sa isa pang kriminal, na tinanong ang lalaki sa takot kung alam niya kung sino ang panang-ahas niyang istorbohin. Ngunit dumating si Jeezer at mabilis na hinarap ang bagong kalaban. Habang inalis ni Leon ang ulo sa isang kalaban, pinilipit ni Jeezer ang leeg ng isa pa. Mukhang maayos naman silang nagtutulungan. Tinanong ng duwende kung nakipag-ayos na ba si Leon sa lahat. Ang bata ay nagtanong, na may kabalintunaan sa kanyang boses, kung iyon ay isang bagay na dapat sabihin sa obispo. Napansin ni Leon na ang kanilang mga kaaway ay nagtataglay ng ilang magagandang sandata. Nagulat ang duwende na may oras ang bata para kunin ang espada. Naisip niya na marahil ay ganito na lamang ang nagawa ni Leon na hindi pansinin ang mga mahiwagang pakulo ng kalaban. Sa katunayan, hawak ni Leon ang isang banal na espada. Sadyang may espesyal na spell si Elcid sa kanyang hitsura. Kaya imbes na sagradong sandata, ordinaryong espada ang nakita ng ibang tao, kaya ang ginamit ng mga bastos na iyon. Ang banal na espada ay masyadong nakikilala, kaya kahit sinong pamilyar sa banal na orden o Emperador Rodrigo ay makikilala ito. Sa pamamagitan ng panlilinlang na ito, naihayag nila ang tunay na katangian ng kalaban. Ngunit walang mas malinaw na patunay kaysa sa paggamit ng pangkukulam, na ipinagbabawal ng simbahan. Sinabi ni Bishop na sa kabila ng laban na ito, hindi siya naniniwala na nabigo ang lihim na pagpasok sa pugad ng kalaban. Natawa ang obispo at sinabing kung walang saksi, walang dapat ikabahala. Tinanong niya kung pinatay nila ang lahat ng mga saksi. Hindi ba nila ito matatawag na isang lihim na paglusot? Ang gayong loika ay medyo nalito kay Leon, ngunit hindi siya sumagot ng anuman. Sinenyasan ni Leon ang obispo na buksan ang tanging pinto na nasa silid. Pagtingin nila sa loob, kinilabutan sila sa picture na nasa harapan nila. May mga bungo, dagwang sandata, at sariwang bangkay sa lahat ng dako. Puno ng dugo ang sahig ng torture room na ito. Dumating ang pagduduwal sa lalamunan ni Leon. Ang tanawing ito ay larawan ng isang bangungot. Hindi siya makapaniwala kung ilang tao na ang isinakripisyo sa lugar na ito. Sinabihan ni Alcide ang bata na kumapit. Kung tutuusin, hindi ka masanay sa ganitong katatakutan. Ngunit hindi mo maaaring talikuran ang trahedya. Kailangan mong tanggapin ito. Sinabi ng diwa na kahit nakalimutan ng lahat, dapat tandaan ng bayani na ang trahedyang ito ay isang kaaway na kailangan niyang labanan habang buhay. Tanong ni Leon, hindi ba't kinukuskus ng kalaban niya ang Demon King? Sumagot ang mentor na magkakaroon siya ng higit sa isang kaaway, dahil hindi madaling iligtas ang mundong ito. Natatakot na napagtanto ni Leon na hindi sapat ang pagpatay sa isang kontrabida. Itinali niya ang kanyang buhay sa madugong negosyo. Sinabi ni Alcide na ang Demon King ay lumilikha ng maraming problema. Kahirapan para sa mahihirap, sakit para sa may sakit. Tinanong niya si Leon, mayroon bang makatwirang solusyon sa paghihirap na ito? Ang espiritu ay nagtanong kung ang kahirapan ay maaaring wasakin sa pamamagitan ng banal na espada, o kung ang mga sakit ay maaaring itigil sa pamamagitan nito. Kung ikukumpara sa mga problemang ito, ang Demon King ay wala. Ipinaliwanag ni Alcide na ang isang bayani ay isang taong nagsisikap na gawing mas mabuti ang bukas kaysa ngayon. Kaya naman forever silang nag-aaway. Sinabi ng espiritu kay Leon na huwag lumingon, gaano man ito kakilakilabot. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa gayong mga kakilakilabot ay magagawa ng bata na putulin ang ugat ng kasamaan. Sa pagtingin kay Jazar, namangha si Leon kung paano, matapos makita ang isang nakakakilabot na tanawin, nakapagdesisyon siya sa loob ng ilang segundo. Ang duwende ay may kahangahangang paghahangad. Sinabi ni Leon sa obispo na sila ay nasa silid kung saan itinatapon ang mga bangkay, at dito nagsimula ang talagang pinagkukutaan na lugar. Napansin ng bata na mayroong hindi bababa sa dalawang kaaway sa unahan. Kung nabulag sila, maaari silang magkaroon ng malaking problema. Naalala ni Leon ang mga magic scroll ni Khan at ang katotohanan na kung maaari ay ayaw niyang gamitin ang mga ito.
Pero mukhang kailangan nating gawin ang isang bagay na hindi natin gustong gawin. Sa makatuwid, binuksan ni Leon ang magic scroll at sinimulang suriin ito, pinapanood ang isang simbolo na nabuo sa papel sa mga kamay ng bata, na nagninangas na may maliwanag na ilaw. Tinanong ng obispo kung may mahiwagang kapangyarihan ang bagay na ito. Walang sinagot si Leon. Ang mga anino ng liwanag mula sa scroll ay nagdaloy ng kanilang enerhiya sa kanyang katawan. Bumuga ng hangin ang bata ng may lakas. Ang kanyang katawan ay tila napuno ng ilang dayuhang kapangyarihan. Ang balumbon ay nagbigay kay Leon ng kapangyarihan ng clairvoyance. Tuwang-tuwang sinabi ni Elcid na ang magic ay nagbibigay sa gumagamit ng pansamantalang kakayahang makakita sa kalawakan. Sa ganoong paraan makikita ni Leon ang ilalim ng tiyan ng lugar. Laminggo-lingga ang bata sa paligid at napagtanto niyang nakakakita na siya sa mga dingding. Hindi siya nahirapang hanapin ang eksaktong lokasyon ng kanilang mga kaaway. Pinagmasdan ni Leon ang lugar hanggang sa umikot ang kanyang ulo at tumulo ang mga patak ng dugo sa sahig. Ang bishop ay nag-aalalang nagmasid habang nagsimulang damyugo ang ilong ng bata. Lumapit siya, gustong tumulong. Pero sinabi ni Leon na ayos lang siya. Sinabi sa akin ni Leon na ang mismong underground na layout ay hindi masyadong maluwang. Nagawa niyang magbilang ng mga 24 na kaaway. Sa gitna ng istruktura ay isang silid na hindi masisira. Ang pasukan dito ay nasa silangan. Pinunasan ng dugo sa kanyang ilong, tinanong ng bata, sa tingin ba ni Jeezer ang core ay nasa silid na yun? Sumagot si Jeezer na marahil ay tama ang bata. Gayunpaman, hindi dapat iwanan na maaari itong maging isang bitag. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangunahing kaalaman sa diskarte ay upang madaig ang kaaway. Walang mas karaniwan kaysa sa logarithm ng inverse. Kung ano ang naisip na isang kahinaan ay talagang isang lakas. O baka ito ay isang walang laman na shell na ginamit upang itapon ang mga katawan. Ito ay maaaring ang buong 25th District. Sinabi ni Leon na bagaman maaaring totoo ang mga salita ng obispo, gusto pa rin niyang tingnan ang lugar na yon. Naisip ng bata na sa susunod na dumating sila, marahil ay hindi na magiging malaya ang mga hangganan tulad ng ngayon. Kaya ngayon ay isang pagkakataon upang tuklasin ang lugar. Sinabi ni Jeezer na ngayong naitakda na ang layunin, kailangan nilang gawin ang lahat ng tahimik at mabilis hanggat maaari. Tahimik na nag-uusap ang dalawang tulisan, hindi alam ang panganib. Nang biglang may mabigat na kadena na bakal ang pumaligid sa lalamunan ng dalawa. Hinawakan ni Bishop ang mga tulisan sa yakap ng kanyang sandata hanggang sa malaglag ang mga ito. Nahihiyang sinabi ni Jeezer na dahil sa kanyang edad ay hindi na siya mapusok gaya ng dati. Sa wakas ay nakarating sila sa isang blankong pader kung saan halos hindi nakikita ang balangkas ng isang pinto. Tinanong ni Leon kung may ideya ang duwende kung paano ito bumukas. Sinubukan ng lalaki na ilipat ito, ngunit walang gumana. Walang doorknob, walang butas na tamaan. Ngunit pagkatapos ay napansin ni Jeezer at Leon ang kakaiba, hindi kilalang mga sulat na may madilim na pulang kulay, na katulad ng dugo na umaagos mula sa isang sugat. Agad namang tinabihan ng duwende si Leon. Lalong umindayog ang lalaki at hinampas ang maze sa gitna mismo ng pinto. Nagulat si Leon. Walang kalmo sa pinto at parang bola ang tumalbog ng maze. Hindi rin maintindihan ni Jeezer kung paano iyon naging posible. Hindi pa nagtagal ay ginawa niyang alikabok ang isang tumpok ng mga bato sa isang paggalaw. Ipinapalagay ni Alcide na ang pinto ay gawa sa isang hindi karaniwang bagay, isang material mula sa Netherworld. Ang sangkap na ito ay batay sa mga batas na wala sa mundong ito. Sinabi ng espiritu na may mga exhibit na nagyelo kapag pinainit at nasusunog kapag nalantad sa lamig. Marahil ay tinanggihan ng pinto ang anumang pisikal na panghihimasok. Naisip ni Leon na ito ay hindi lamang isang bagay ng pagsalungat sa pisikal na puwersa. Kung tutuusin, gamit ang scroll, hindi niya makita kung ano ang nasa loob. Kaya tinatanggihan din ng pinto ang mahika. Hindi maisip ni Leon kung paano makapasok sa loob ng hindi gumagamit ng mahika o pisikal na kapangyarihan. Biglang nagsimulang magdasal si Jeezer sa Diyosa. Hiniling sa kanya ng bishop na ilagay ang kanyang naglilinis na liwanag sa kanyang mga kamay. At ang kanyang mga kamay ay talagang kumikinang sa isang maliwanag na liwanag. Naguguluhan na tanong ni Leon kay Alcide kung sagradong pamamaraan ito. Sumagot ang espiritu sa pagsang-ayon, idinagdag na ang kapangyarihang ito ay hindi maaaring sanayin tulad ng aura. Ang kapangyarihang ito ay hindi sinaliksik gaya ng mahika. Gayunpaman, napatunayan na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pag-iipon ng banal na debosyon at mabubuting gawa. Nang makitang bumukas ang pinto, napagtanto ni Alcide na ang mga panlilinlang na erehe ay hindi makayanan ang kabanalan. Napasigaw si Leon sa tuwa ng hindi makayanan ng pinto ang lakas ng duwende at nagsimulang gumuho. Ngunit biglang tumigil ang lahat at namatay ang ilaw nang hindi nasira ang pinto.
Naguguluhan na tinanong ni Leon si Alcide kung ano ang nangyari, ngunit wala siyang sagot. Sinabi ng espiritu na dahil ang pintong ito ay nakatiis sa banal na pagtanggap ng obispo, ito ay hindi kapani-paniwalang ligtas. Sa makatuwid ito ay hindi ginamit bilang isang bitag. Nagpahiwatig ang tagapagturo kay Leon na subukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng banal na espada. Tumango ang bata bilang pagsang-ayon. Nag-concentrate si Leon at sinimulang ipatawag ang kapangyarihan ng kanyang aura. Nakuryente ang hangin sa paligid niya. Naramdaman ng bata ang kanyang kapangyarihan at itinuro ito sa pintuan. Nagkidlat at tumama sa hindi maarok na pinto. Ilang sandali pa ay walang laman ang pinto. Napasulyap ang bata kay Alcide at nagtaka kung nawala lang ito. Nabigla si Jezer sa lakas ni Leon. Sinabi niya na maaaring minamali niya ang kanyang mga kakayahan, ngunit ang suntok na iyon ay kamanghamanghang. Nahiya si Leon at sinabing nambobola siya ng obispo, dahil siya ang gumagawa ng karamihan sa gawain. Napatingin ang lalaki at ang bata sa loob. Sinabi ni Jezer na hindi niya naramdaman ang presensya ng sinuman. Ipinapalagay niya na iniwan ng kanilang mga kaaway ang espasyo na walang laman at pagkatapos ay nagsagawa ng mga ritual dito. Pagpasok nila sa silid, inakala ni Leon na wala siyang nakikita sa sobrang dilim, ngunit naamoy niya ang patuloy na amoy ng dugo. Gumamit si Jezer ng kapangyarihan at nagliwanag sa daan sa gitna ng kadilimang ito. Ngunit ang nakita nila ay lampas sa lahat ng sentido komon. Noong una ay inakala ni Leon na sila ay isang bundok lamang ng mga labi ng tao sa kanilang harapan. Ngunit nang pumasok sa kanyang isipan kung ano ang nasa harapan nila, napasigaw siya sa takot. Iyon ang pinaka-nakakatakot na tanawin na nakita niya. Nasa harap sila ng isang sangkap na binubuo ng laman, karne, ngipin, at mga mata. Isang ganoong nilalang ang malayang gumapang patungo kay Leon, kinakapa ang maliliit nitong kamay. Habol ng luha ang hininga ni Leon. Napagtanto niya na ang lahat ng mga nilalang na ito ay buhay. Ang bawat isa sa kanila ay humihinga. Si Alcide ang unang nakaalam kung ano ang nangyayari dito. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mga kaaway ay naghuhubad ng laman at kumukuha ng dugo mula sa mga nabubuhay na species at pagkatapos ay pinoproseso ang mga ito sa mga tipak ng karne, na binibigyan sila ng diwa ng puwersa ng buhay. Kung isa sa alang-alang kung gaano karami ang kanilang natipon, malinaw ang kanilang layunin. Sinasanay nila ang satanic art ng pagtawag ng halimaw. Nangangailangan ito ng pain sa anyo ng isang malaking bilang ng mga sakripisyo. Sinabi ni Alcide na dahil alam na ang halimaw na ito ay maaaring lumunok ng isang buong lungsod sa pamamagitan lamang ng pagbukas at pagsara ng bibig nito, tinawag itong City Devourer. Natatakot na nakinig si Leon habang pinag-uusapan ng kanyang tagapagturo kung paano kakailanganin ng maraming oras at paggawa para ipatawag ang halimaw. Ngunit sa sandaling ito ay tumuloy, hindi na ito mapipigilan. Isa itong extra-dimensional na nilalang na kahit na ang pinakamahusay na mandirigma ay hindi maglakas loob na harapin. Lalamunan nito ang lungsod sa isang kagat at babalik sa ibang dimensyon. Ayaw ni Leon na isipin ang katotohanan na ang libreng lungsod ng Blaine ay maaaring maging kumpay para sa ganoong bagay. Bahagyang tiniyak ni Alcide sa kanya, na nagsasabi na bagaman ang ritual ay nakakuha ng atensyon ng mga erehe, 79 na pagtatangka sa 100 ay mabibigo. Gayunpaman, kung magtagumpay ang isang tao, hindi maiiwasan ang sakuna. Tinanong ni Leon kung matagumpay na natapos ang naturang ritual. Sumagot si Alcide na kung ang mga tala at ang mga talaan ay nakaligtas, malamang na may nangyari na tulad nito. Ang kakaiba ng satanic arts ay walang nakakaalam kung anong kababalaghan ang kanilang dadalhin hanggang sila ay ma-activate. Karamihan sa mga countermeasure ay ginawa na pagkatapos ng nangyari. Natatakot na tanong ni Leon, anong mga hakbang laban sa mananakmal sa lungsod? Ayaw niyang harapin ito ng walang plano. Gayunpaman, naisip ni Alcide na kakaiba ang kwentong ito. Ang lugar na ito ay walang iba kundi kung saan pinoproseso ang mga biktima ng halimaw. Ngunit hindi sapat ang volume at mababa ang antas ng seguridad. Marahil ay nakolekta na nila ang karamihan sa mga sakripisyo at ang natitira na lamang ay upang simulan ang ritual. Malamang, kung sisimulan mong ilikas ang mga taong bayan, sisimulan agad nilang ipatawag ang mananakmal sa lungsod. Iminungkahi ng espiritu kay Leon na siya ay magpatuloy. Ang bata ay tumingin sa kanyang tagapagturo na may pagtataka. Ipinaliwanag ni Alcide na titipunin nila ang lahat ng sandatahang lakas sa lungsod para sakupin ang Distrito 25. Ang pagtawag sa halimaw ay mangangailangan ng isang napakalaking ritual. Ang problema ay malulutas sa pamamagitan ng pagsira sa kanila ng maaga. Napagtanto ni Leon na ang espiritu ay nagpapahiwatig ng all-out war. Tumango si Alcide, na sinasabi na kung masulok mo ang iyong mga kaaway, sila ay kumapit sa huling paraan.
Sinabi sa akin ni El Cid na ang nakakatakot na katangian ng Satanic Arts ay ang kanilang mga depensa. Mayroon silang anumang kapangyarihan maliban sa sagradong kapangyarihan. Sinabi ng espiritu na hindi gaanong pakialam ni Leon, dahil nasa kanya ang banal na espada. Magkasama, babawasan nila ang kanilang mga puwersa sa pamamagitan ng kabuuang digmaan. Pagkatapos nito, maaari nilang lipulin ang natitirang naubos na elite. Sinabi ng espiritu na hanggat hindi nila alam ang kalapitan ng banal na espada, bibigyan sila ng banig na hindi nila matatakasan. Napagtanto ni Leon na tila ang espiritu ang nagmumungkahi ng pinakamahusay na paraan, ngunit ang kanilang mga kaaway ay hindi mga idiot, at malamang na natanto na ang kanilang mga plano ay nalantad sa panahon ng pag-atake. Umisi si Leon, na pagpasyahan na ngayon ay dapat din silang tumaya. Kinayla ni Jeezer ang bata mula sa kanyang pag-iisip, sinabi sa kanya na oras na para makaalis sila rito. Kung tutuusin, tila alam ng kanilang mga kaaway na may sumalakay sa kanilang teritoryo. Bago umalis sa nakakatakot na lugar na ito, kinuha ng lalaki ang isang piraso ng buhay na laman na ito. Iniisip niya kung ano ang silbi ng pag-iwan nitong isang bagay na buhay sa ganitong anyo. Inihagis ni Jeezer ang kanyang mace sa bundok ng mga labi at tinutukan ang mismong gitna. Ang mga piraso ng laman, na nabasag ng mga sandata ng duwende, ay nakakalat sa lahat ng direksyon ng nakapangangilabot na silid na yon. Tinapos ni Jeezer at Leon ang plano nila at nagmamadaling umalis. Dumating na ang mga kalaban nila. Nang pumasok sila sa silid kasama ang mga biktima, nagsimula silang magpanik at sumigaw tungkol sa kung gaano karaming pagsisikap at oras ang nasayang. Pagkatapos noon, hinabol ng buong grupo ang mga lalaki. Habang tumatakbo ang mga lalaki, dumating ang utos na itigil ang pagtugis. Kapag nadiskubre ang lugar na ito, kailangan itong i-lock. Nang makatakbo ng disenteng distansya sina Leon at Jeezer, huminto sila para makahinga. Nagulat sila na urong na ang lakas ng mga humahabol at hindi na sila hinahabol. Sinabi ng duwende na ang sitwasyon ay nagpapaalala sa kanya noong siya ay nabalisa sa pugad ng trompeta noong bata pa siya. Sa puntong iyon, tumalon lang siya sa lawa. Ngunit sa ganitong sitwasyon, walang anyong tubig sa malapit na masisilungan mula sa nagbabantang banta. At ang lugar na iyon ay hindi katumbas ng pugad ng mga masasamang nilalang. Sinabi ni Jeezer na may pakiramdam siya kung humingi sila ng mga reinforcement sa simbahan, mahuhuli sila. Pinag-isipan ni Leon ang pagsasakatuparan ng plano ni El Cid Karapatang-Ari. Kinailangan ng batang lalaki na makahanap ng isang ganap na mananalumpati. Binalak ni Leon na ipakita lamang ang banal na espada bilang huling paraan. Dumating ang ganoong okasyon. Bamuka ang bibig ni Jeezer sa pagkamangha. Ngunit nais niyang walang ibang makaalam tungkol sa kanyang sandata. Sinabi ni Leon sa gulat na obispo na may plano siyang pigilan ang kanilang mga kaaway. Nakarating na sila sa simbahan at nakaupo sa mesa na may dalang mga tasa ng tsaa, nakatingin sa nilikhang halimaw na nakahiga sa kanilang harapan. Ibinahagi ni Leon ang kanyang plano. Matapos makinig ng mabuti, sinabi ni Jeezer na hindi niya naiintindihan ang maraming mga nuances, sulit ang panganib. Pagkatapos ng lahat, wala na silang ibang susubukan. Nagpasya ang lalaki na ang pagdinig sa plano ni El Cid Karapatang-Ari ay magpapatawa sa sinumang strategist, dahil ang impormasyon tungkol sa mananakmal ng lungsod ay inuri. Kinailangan niyang magpanggap na ang conclusion ay ginawa sa pamamagitan ng pagbabawas, upang hindi makapukaw ng hinala. Ipinahayag din ni Leon na ang kanyang solar aura ay mas epektibo laban sa Satanic Tree. Nahulog si Jeezer dito, sinabing kinikilala pa ang solar aura sa simbahan bilang numero 1 bagay pagdating sa pag-atake. Idinagdag pa ng duwende na ang gayong aura ay napakabihirang kaya ang batang lalaki ang unang taong nakita niya ito. Sabi ni Leon sa kaginawa ang desisyon. Papakilos sila ng mga guild at hukbo upang pilitin ang mga kaaway na ikulong ang kanilang mga sarili sa lungga, at pagkatapos ay papasukin at sirain sila. Nilinaw ni Jeezer na mayroong dalawang kinakailangan, ang paglahok ng guild at hukbo at ang paglusot sa base ng kaaway ng pangkat na ito. Ang una ay madaling matupad. Ang problema ay kailangan nila ng mga taong kayang manindigan sa mga piling satanic na mandirigma. Ang koponan ay dapat na binubuo ng hindi bababa sa A-rank fighters. Iniisip ni Leon kung saan sila magre-recruit ng napakaraming tao na ganoon kataas ang ranggo. Bigla siyang hinampas nito. Iminungkahi niya na kumuha ang obispo ng malalakas na lalaki mula sa mga slum. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang pares ng malalakas na lalaki doon na hindi magiging mababa sa isang ranggo na mandirigma. Naisip ni Leon na ang Kanfan at Coffinman ay magiging isang mahusay na karagdagan sa koponan. Sinabi ni Jeezer na nararapat na isantabi ang pangangatwiran tungkol sa kanilang lakas at pag-iisip kung papasok sila sa digmaan. Sinabi ng bata na kung iutos ito ng obispo, wala silang magagawa.
Nagningning ang mga mata ng duwende at tuwang-tuwa siyang nagtanong kung conscription ba ito. Nakangiting sagot ni Leon, na sinabing susundan ng lahat ang obispo kung ipapakita lamang niya ang selyo ng Holy Iron Castle. Mapang-asar na sinabi ni Alcide na kung narinig sila ng mga taong pinag-uusapan nila, isa o dalawa na sana silang naimpal sa isang espada. Nakangiti, sarkastikong itinuro ni Leon na hindi niya ipaghihiganti ang pagdurugo ng ilong ni Khan. Madaling araw noon at maliwanag na sumisikat ang araw sa gusali ng unyon ng adventurer. Ang mga mandirigma na nagtipon doon ay nataranta. Ang iba ay tumingin sa kanila ng may galak, ang iba ay may pangamba, ngunit lahat ay nalilito. Si Miss Lee ay labis ding pananghinaan ng loob. Binati niya si Leon at ang kasama niya. Si Jesser ay nagsuot ng uniforme ng isang Knight of the Order of the Iron Castle at pinangalanan ang isang kahangahangang hitsura. Sa pagtingin sa kanya, lahat ng tao sa paligid niya ay nagbulungan tungkol sa kung ano ang negosyo niya napunta sa guild. Lumingon si Leon kay Lee, sinabing wala siya ngayon dito para humiling kundi para humingi ng kooperasyon. Tinanggal ni Jesser ang helmet at nagpakilala sa pangalan. Sinabi niya na hinihiling niya ang buong suporta ng guild sa pangalan ng Holy Iron and Chain. Dinala sila ni Miss Lee para makita si Guildmaster Bernard ng Blaine Branch. Sinabi ng lalaki na makikinig siya at kalkulahin ang mga ito. Umupo sa tapat niya, inisip ni Leon na mas malaki pa siya kaysa kay Khan. Ang lalaki ay minsan nang may ranggo na A ngunit nagretiro dahil sa pinsala sa binti. Sinabi ng Guildmaster na napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, humiling siya ng isang retiradong miyembro ng order na makipagpulong sa kanya. Matapos magbigay ng ebidensya si Leon, naging maayos naman ang pagtalakay sa mga kontra. Nagdilim ang mukha ni Bernard nang marinig ang kaunting oras nila at ang tinatayang pinsala. Ayon sa buod ng impormasyon ng Guildmaster, mayroon lamang isang libreng adventurer sa 4 na ranggo A na tao na kasalukuyang nasa Blaine. Iniwan ang desisyon kasama ang adventurer na iyon sa Guildmaster, naglakbay sina Leon at Jesser sa mga slum upang kunin si Khan. Ang pagpupulong sa pagitan ng obispo at Khan ay hindi masyadong masama. Wala namang choice si Khan kundi pumayag. Lalong dahilan para magbanta ang obispo na ilalagay ang bandido at ang kanyang mga barkada sa listahan ng mga erehe at wala silang magagawa kundi tumakas sa lungsod. Napabuntong hininga si Khan, nagmumakmak na nahulog siya sa sarili niyang bitag. Akala niya ay magagawa niyang patayin ang kanyang mga kaaway at guluhin ang guild ng sabay, ngunit nagawa niya. Sinabi ni Jesser na ang kanyang banta ay nalalapat din sa coffin man para maibigay sa kanya ni Khan ang mensahe ng obispo. Nagulat si Khan na sila lang ni Coffin Man ang may engganyo. Sinabi ni Jesser na sapat na ang dalawa upang bumuo ng isang pangunahing grupo. Maliban doon, ito ay isang bagay na lamang ng paglikas sa lungsod bago simulan ang pagsakop sa Distrito 25. Nakangiting tinanong ni Khan kung puputulan nila ang ulo ng isang ahas na may kaunting bilang ng mga mandirigma. Sumagot si Jesser na para sa isang cutthroat, wala siyang masamang lakad sa paggawa. Sa pagtingin sa kanilang dalawa, naisip ni Leon na hindi pa rin maiiwan si Cain sa gulo na ito. Kailangang magkaisa silang lahat kung ayaw nilang mamatay. Tumingin si Leon sa kanyang harapan at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Napagtanto niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahan na makakita ng ganoong resulta. Mahirap paniwalaan na napakaraming mandirigma at armas ang maaaring tipunin sa loob ng 2 araw. Tumakbo si Miss Lee at inanunsyo na ang isang agarang kahilingan ay naihatid sa lahat ng miyembro ng guild na C-rank, ngunit karamihan sa kanila ay mga adventurer. Sinabi ng Guildmaster Bernard na may humigit kumulang 1,500 katao rito, kaya't sila ay masasaksihan at lalahok sa isang tunay na labanan. Salamat sa pisikal na ebidensyang ibinigay, nagawang kumbonsihin ng Guildmaster ang kanyang Panginoon na makialam. Iniisip ni Master Bernard na kinukubkob na ng garrison ang Distrito 25. Ang malapit na labanan ay lalabanan ng karamihan ng mga adventurer at mersenaryo, at ang mga tropa na may hindi sapat na individual na kakayahan ay magiging responsable para sa likurang suporta, na gumawa ng mga pag-atake mula sa malayo. Pinahahalagahan ni Elcid ang pamamaraang ito, na nagsasabi na kung ang umaatake ay masyadong walang karanasan, mabibiktima lamang siya ng mga pamamaraan ni Satanas. Napangiti si Leon, nang marinig na mas mabuti kung patuloy na mabalisa ang kalaban, kahit na sa isang pasibong anyo, na nakatayo sa harap ng 2 pinakamapanganib na mandirigma. Napagtanto ng batang lalaki na ang pangunahing puwersa sa labanang ito ay sila. Ipinadala rin ni Lord Blaine ang kanyang senior knight. Nagpakilala siya sa pangalang Conrad. Si Conrad, na isa pa ring libreng kabalyero, ay nakakuha na ng katanyagan sa kanyang martial arts. Ang lalaki ay nakahanap agad ng common ground sa bishop.
Ang amo ng mga naninirahan sa slum, sa kabaligtaran, ay nadama na wala sa lugar. Biglang may naramdamang kakaiba si Leon sa likuran niya. May nanginginig na boses sa likod niya, nagtatanong kung late na ba siya. Agad na nag-igting sina Conrad at Jazzer, tinanong ang kakaibang nilalang kung sino siya. Naglalakad palapit kay Leon, sinabi ng mga kakaibang kaalyado na ipinatawag nila ang kanyang sarili at siya, at ngayon ay tinatanong nila kung sino siya. Unang na-realize ni Conrad na nasa harapan nila ang kabaong kaya sinabi nitong nasa iisang bangka na sila at kailangang maging responsable at hindi sumuway sa utos. Sinabi ng Undertaker na gagamitin niya ang kanyang pagpapasya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mamamatay tao at ang kanilang mga diskarte sa kaso ay maaaring magkaiba. Sinabi ni Jazzer na kung ang assassin na ito ay magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin, hindi siya makakasagabal. Gayunpaman, kung siya ay susunod sa kanila ng may pananampalataya sa lihim na pangkukulam na ito, ipapaunawa sa kanya ng obispo na walang mapagtataguan bago ang ningning ng Diyosa. Natatawang sinabi ng Undertaker kay Jazzer na medyo nakakatakot ang kanyang mga salita. Natakot si Leon sa bagong dating nakakampi. Ang lalaki ay may kakayahang makadama ng aura at gumamit ng mga diskarte sa pangitain. Ngunit kahit nagamitin ang mga ito, imposibleng makita ang presensya ng Mortician. Nang akala ni Leon ay isa na lang silang miyembro ng koponan na dapat hintayin mula sa guild, may isang batang babae na tumawag upang tingnan kung siya ay huli na. Isang magandang blue-eyed blonde ang nakatayo sa harapan nila. Nagpakilala ang dalaga bilang si Karen. Sinabi niya na wala siyang alam tungkol sa operasyon kaya kailangang gumawa ng ilang paghahanda. Ang lahat ng mga miyembro ng koponan ay malinaw na humanga sa taong ito. Naisip ni Leon, paano sila magkakaibang lahat? Kabilang sa kanila ang isang gangster at dalawang adventurer, isang retiradong kabalyero ng Holy Iron Castle, ang senior knight ng bahay ng Earl, at isang assassin. Kamangmangan ang umasa para sa isang diwa ng pagkakaisa sa kolektibong ito, ngunit hindi ito maaaring makatulong. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagkakaisa sa batayan ng mga individual na kasanayan. Nang matipon na ang lahat ng miyembro ng koponan, inihayag ni Leon na maaaring magsimula ang operasyon. Ang 25th block ay nasusunog at sumasabog. Nagsimula na ang digmaan sa pagmamayari nito. Ang mga satanista na may balabal at maskara ay nagkalat mula sa biglaang pag-atake sa kanilang tirahan ng kasamaan. Nangyayari ang pagbaril bawat minuto habang papalapit ang infantry sa gusali. Ang mga bastard na nag-alay ng mga inosenteng tao para ipatawag ang mananakmal ng mga lungsod ay nakakakuha ng nararapat sa kanila. Sinabi ng isa sa mga satanista na dapat nating i-print ang kasuklam-suklam sa lalong madaling panahon. Sa mismong sandaling iyon, ang tinatawag nilang kasuklam-suklam ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Isang malaking halimaw na ginawa ng mga sakripisyo. Ang mga mamamana ay nagsimulang magpaputok ng naglalagablab na mga palaso sa kanya, ngunit ang halimaw ay iwinagayway ang kanyang malaking paa at lahat ng mga taong iyon ay nagkalat na parang mga ragdoll. Napagtanto ng mga dagwang mandirigma na ang mga palaso ay hindi gumagana laban sa nilalang na ito. Nang makabawi ang mga mamamana mula sa pag-atake, tumakbo pasulong ang mga mersenaryo. Sila ay sumigaw, na nag-uutos na sirain ang lahat sa kanilang landas. Napanood ng pangkat ang pag-usad ng labanan. Napansin ni Czar na dead center ang front line. Sinabi ni El Cid na ang countermeasure ay naisakatuparan ng mahusay, ngunit ang kasuklam-suklam ay isang mahirap na kalaban. Ang halimaw ay magagawang labanan ang mga pag-atake para sa ilang oras na darating. Sinabi ni Spirit na ayon sa kanyang diskarte, ang mga hindi nakikinabang sa isang all-out war ay susubukang magtago sa kanilang shell. Biglang nagsimulang lumaki ang isang malaking buhawi sa ika-25 distrito sa harap mismo ng aming mga mata. Sinabi ni Alcide na hindi ito mukhang isang natural na kababalaghan. Iminungkahi ni Leon na ito ay gawa ng isang kaaway. Pasulong, sinabi ni Czar na turn na nila. Bago pa malaman ni Leon, nagmamadaling kumilos ang kanyang mga kaalyado. Lahat sila ay bumagal, natagpuan ang kanilang sarili ng direkta sa harap ng isang hindi likas na buhawi. Halos hindi makasabay ni Leon ang kanyang koponan. Nang maabyutan niya ang mga ito ay hindi na siya makahinga. Humakbang si Conrad, sinabing interesado siyang subukan kung gaano katibay ang hadlang na nilikha ng mga diskarte ni Satanas. Nang makita ang espada ng kabalyero na nagninangas sa apoy, napagtanto ni Leon na mayroon siyang nagninangas na aura. Walang ibang inaasahan ang bata sa pinakamalakas na mandirigmang ito. Ngunit ang hadlang sa buhawi ay hindi ganoon kadaling madaig. Tinapik ni Khan ang balikat ni Conrad at nakangiting sinabing mas mabuting umiwas ang mga mahihina. Lumiwanag ang mga mata ni Khan Fang at itinuon niya ang kanyang lakas sa paghampas. Diretso niyang itinuro ang kanyang enerhiya sa epic enter ng buhawi.
pero walang nangyari. Nakangiting sabi ni Conrad na isang napakalakas na suntok ang ginawa ng bandido. Habang nagtatalo ang mga lalaki, sinabi ng obispo na maaari niyang basagin ang hadlang sa pamamagitan ng banal na paghawak. Ngunit kailangan niyang bantayan ang banal na kapangyarihan dahil walang masasabi kung ano ang naghihintay sa kanila. Humakbang si Leon, minasahe ang braso. Nagpasya siyang sapat na ang nakita niya sa mga nabigong pagtatangka sa pag-atake. Nagulat ang ibang miyembro ng team sa lalaki. Tinanong ni Guy si El Cid kung mayroon siyang sapat na kapangyarihan. Sumagot ang espiritu na ang kanyang enerhiya ay humahagupit sa itaas. Punong-puno siya ng kapangyarihan dahil sa mga kaaway na winasak niya kanina. Nakangiting masama, sinabi ng espiritu na ang isang erehe ay maaaring gumawa ng higit na kabutihan kaysa sa 1,000 demonyong nilalang. Kaya't ang lalaki ay maaaring tumama ng buong lakas. Sumang-ayon si Leon, ngunit hiniling na huwag sirain ni El Cid ang disguise dahil sa kanyang sobrang pagkasabik. Ipinatawag ng lalaki ang kanyang aura at nagsimulang mag-ipon ng kanyang lakas para sa isang malakas na pag-atake. Ang gayong kapangyarihan ay nabigla sa kanyang mga miyembro ng koponan. Isang matinding suntok ang ginawa ni Leon sa hadlang ni Satanas at ito ay matagumpay na nawasak. Sa lugar nito ay isang malaking butas sa lupa. Agad na sumugod doon ang buong team. Bumaba sila sa loob, diretso sa kawalan at hindi alam. Wala sa kanila ang alam kung ano ang aasahan. Natagpuan ng koponan ang kanilang mga sarili sa isang madilim, mamasa-masa na piitan. Biglang lumiwanag ang lakas ni Jazzer. Tinanong ng duwende kung kasama nila ang Undertaker. Sumagot ang mabangis nilang kakampi na halos nakikihalo sa anino ng piitan ay narito siya. Kaya lahat ng 6 na miyembro ng squad ay ligtas sa loob. Nagulat si Leon nang mapansin na bagaman nakasuot sina Jazzer at Conrad, walang narinig na ingay mula sa kanila habang naglalakad sila. Ang paliwanag ni El Cid ay nasa mataas na antas ang kanilang mga pangunahing paggalaw. Lumalaki pa rin ang bata sa kanya. Biglang inutusan ni Karen na tumigil ang lahat. Napansin niya ang isang pinto na patungo sa ibaba. Sa pagtingin sa pintuan na iyon, halos lahat ng miyembro ng koponan ay nagpasya na ito ay isang bitag. Iminungkahi ni Conrad na lampasan ito. Pero masigasig na sinabi ni Karen na iyon lang ang pinto na patungo sa lower tier. Kaya kailangan nilang subukang bumaba. Dahil sinabi ng Guildmaster na si Karen ay isang Pathfinder, tinanong ni Jazzer kung malalaman niya kung may nakalagay na bitag sa ibaba o hindi. Tiningnan ng dalaga ang daanan at sinabing medyo mahirap gawin iyon. Kaya kailangan niyang pumasok sa loob para tuklasin ito. Sabi ng duwende kung ganoon ay bumaba na tayo. Kung magtatagal sila, maaaring lumala ang sitwasyon. Tumango si Conrad bilang pagsang-ayon at idinagdag na magmadali na kami. Bumaba sa hagdan ang team. Hindi gaanong basa, ngunit madilim pa rin. Napagtanto ni Leon na hindi pa rin niya nararamdaman ang presensya ng tagapangasiwa. Wala siyang ideya kung sinusundan niya ang mga ito. Nang tumapak ang lalaki sa isa sa mga hakbang, lumiwanag ito ng isang maliwanag na pulang ilaw, na nag-activate ng ilang uri ng spell. Pagkaraan ng 1 segundo, nagsimulang mahulog ang lalaki sa hindi kilalang espasyo. Nang muling imulat ni Leon ang kanyang mga mata, siya ay mag-isa sa isang koridor. Hindi niya maintindihan kung saan siya dinala. Hindi naramdaman ng kanyang aura sense ang presensya ng iba. Ipinapalagay ni Elsad na ito ay isang klasikong pamamaraan ng panlilinlang sa labyrinth. Ipinaliwanag ng espiritu na nagkaroon ng pagpapalawak at pagbaluktot ng espasyo upang gawin itong mas malaki. Ang iba ay itinapon sa iba pang mga dulo ng labyrinth, at sa anumang kapalaran, sila ay magkikita sa lalong madaling panahon. Nasa panig nila ang swerte nang marinig ang boses ni Karen ilang sandali pa. Sinabi niya na sa sandaling siya ay mad-apa, siya ay tatakbo sa Leon. Patakbong lumapit ang dalaga kay Leon at sinabing nabalisa siya nang makitang mag-isa ang sarili sa ganitong madilim na lugar. Sinabi ng lalaki na ayos lang siya. Tinanong niya si Karen kung may nakilala siya sa team. Sinabi ng blonde na sinundan siya ng hamak na bastard na yon. Napatingin si Leon sa dalaga, nagtataka kung sino ang ibig niyang sabihin. Sa likod ni Karen, lumitaw ang kabaong mula sa mga anino, nagtatanong, sino ang kasuklam-suklam dito? Masungit na sinabi ng dalaga na kung hindi niya gusto ang ganoong pagtrato, hayaan siyang makawala sa kanyang anino. Naiinis siya sa kanya dahil sa mabagal nitong pananalita. Napatingin si Leon sa dalaga at napagtanto niyang natutuwa siyang nakilala niya ito. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa Bishop, Khan, o Conrad. Iminungkahi ni Leon na sumulong. Nagustuhan ng dalaga ang kanyang confident na tono. Tinanong niya kung siya ay mapagkakatiwalaan. Nakangiting sagot ni Leon na hindi niya ito bibigwin. Naglakad ng ilang metro sina Leon at Karen nang matagpuan nila ang kanilang mga sarili sa harap ng 5 daanan.
Nagdesisyon ang dalaga sa isang iglap kung saang pinto sila dapat pumunta. Kahit na siya ay isang taga-subaybay, nakita ni Leon na kakaiba kung gaano siya kabilas pumili ng isang daanan. Iniisip niya kung normal lang ba sa kanya na bulagan siya. Sinabi ni Elcid na hindi siya kailanman nagkamali, kaya dapat siyang sundan ng lalaki. Idinagdag ng espiritu na ang mga kakayahan sa pagsubaybay ng adventurous na ito, si Karen, ay higit pa sa mga wood elf. Tinanong ng bata si Elcid kung ganoon ba talaga siya kagaling. Sumagot ang espiritu na malamang ay dahil sa kanyang aura. Advantage para sa kanya ang madilim na lugar. Biglang itinaas ni Karen ang kanyang kamay at sinabihan si Leon na huminto, dahil naramdaman niya ang presensya ng mga kaaway. Sa katunayan, medyo malayo sa koridor ay nakatayo ang tatlong lalaki na nakasuot ng damit at maskara. Walang paraan sa paligid nila. Matamang tumingin ang dalaga kay Leon at tinanong kung paano sila dapat magpatuloy. Ginamit ng lalaki ang kanyang aura para makadama ng mas malakas na enerhiya kaysa sa mga freak na iyon mula sa District 23. Nasa ganoong antas sila kung saan kahit may banal na espada ay mahirap manalo. Mariing sinabi ni Leon na kailangan nating alisin ang mga taong ito. Napansin ni Karen na napakatapang ng lalaki para sa isang rank C. Sinabi niya na hindi nakakahiyang humingi ng tulong. Nakangiting sinabi ng lalaki na baka masunog ang dalaga sa kahihiyan kapag natalo ito sa kanya. Ipinatawag ng batang babae ang kanyang aura at nagmungkahi ng isang maliit na kompetisyon. Nagulat si Leon nang makita ang isang kulay berdeng aura. Tumalon si Karen at malapit sa dingding sa isang iglap. Ilang sandali pa ay nasa kisame na siya. Tanong ni Leon kay Elcid, aura skill ba ito? Sumagot ang espiritu ng sang-ayon. Sa nakikita kung paano niya idinikit ang kanyang katawan sa dingding, masasabi ng isa na siya ay dumaan sa mabibigat na pagsasanay. Sinenyasan ni Elcid ang bata na kung sisabayan niya ang bilis nito, kailangan niyang tumuon sa kanyang mga paa. Sa oras na ito narinig ng kanilang mga kaaway ang mga kakaibang yabag sa mga pasilyo ng piitan. Nang angat ng ulo ng mga lalaking nakabalabal, nakita nila si Karen na nakadikit sa kisame. Inilapat ng batang babae ang kanyang tatlong punyal at bawat isa sa kanila ay natagpuan ang kanilang target. Pinagmasdan ito ni Leon at namangha kung paano niya inihagis ang mga punyal sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ngunit ang mga satanista ay hindi patay. Hinubad nila ang kanilang mga maskara at inihayag ang kanilang nakakatakot na kalikasan. Tinanong ng mga tulisan kung alam nila kung nasaan sila ngayon. Tila napakatanga nitong tanong sa dalaga. Sumagot siya na sila ay nasa isang slum na walang master. Pagkatapos noon ay muli niyang inihagis ang kanyang mga punyal. Ang isa sa mga bandido ay nakipagbuno sa punyal at sinabing hindi sila masasakta ng gayong mga trinket. Ngunit ginamit lamang ni Karen ang mga punyal bilang pang-abala. Ibinagsak niya sa lupa ang kanyang kalaban gamit ang letigo. Sa oras na iyon ay dumating ang gumagawa ng kabaong at pinugutan ng ulo ang isa sa mga kaaway. Naisip ni Leon na maswerte siya sa dalawang ito sa kanya. Walang gustong magkaroon ng ganoon kalakas na mga kaaway. Yung tipong, nagtataka lang kung anong klaseng kalaban ang nakuha niya, nang biglang nalaslas ng invisible blade ang pisngi niya. Medyo malas siya. Dahil nakuha na niya ang pinakamalakas na bastard sa tatlo, nagpa siya si Leon na gamitin ang Providence Technique at tumama ng buong puwersa. Ngunit naalala niyang may ibinato sa kanya ang kanyang kalaban. Bilang tugon, ngumisi ang kanyang kalaban at nagmukhang mas masama. Nagsimulang mag-isip muli si Leon at napagtanto niyang nakaharap na siya sa ganitong uri ng pag-atake noon. Sigurado siyang ito ay noong nilalabanan niya ang putik na bato. Ang mga pag-atake ay talagang magkatulad, ngunit kung ang mga slug ay bumaril ng mga bato, ang halimaw na ito ay bumaril ng mga spike. Binuksan ni Leon ang kanyang instincts at pinutol ang bawat spike na nakatutok sa kanya. Natigilan ang kanyang kalaban. Hindi siya makapaniwala na kakayanin ng batang ito ang lahat ng spike. Ngunit bago pa niya ito masabi ng malakas, lumapit si Leon at ginamit ang kanyang banal na espada para putulin sa kalahati ang kalaban. Na-realize ng guy kung wala siyang anticipation skill, hindi siya makaka-react ng maayos. At kung wala ang banal na espada, hindi niya magagawang hatiin ang ereheng ito sa kalahati. Hindi sumang-ayon si Alcide. Sinabi niya na ang lahat ay dahil sa pagsisikap na ginawa ni Leon sa pagharap sa kapangyarihang ito. Nang makita ang galame ng kalaban sa kanyang punyal, lumapit si Karen. Iniisip niya kung ang batang lalaki ay nagpadala ng erehe ng ganoon kabilis. Sinabi ng dalaga na kahit ilang segundo ang lumipas sa kanyang kalaban ay nagawa pa rin ng lalaki. Kahit C-rank siya, kaya niyang harapin ang kalaban ng mag-isa. Ipinagpalagay ni Karen na isa si Leon sa mga kulang sa mga nagawa kumpara sa mga kasanayan, isang tinatawag na baguhan. Nahihiyang sagot ng bata na kaya niyang mag-isip ayon sa gusto niya.
Makalipas ang 1 segundo, may napansin si Leon na kakaiba. Ang mga marka ng espada na iniwan ng 2 tao na walang pagkakatulad ay mukhang masyadong magkatulad. Kung titingnang mabuti, makikita mo na ang cross-section at lalim ng mga sugat ay halos magkapareho sa mga bangkay. Nagsimulang pag-isipan ng bata kung ano ang ibig sabihin nito. Mukhang ang parehong tao ang pumatay sa mga kaaway. Pumikit si Alcide at sinabing tama ang hula ng bata. Tumingin siya sa magandang si Karen na commandant sa kanya at sinabi sa kanya na mas mahirap harapin ang gang na ito kung wala siya. Nilingon niya ang anino sa likod niya at sinabing hindi siya sigurado sa hamak na yon. Ngunit naisip niyang tiyak na makakasabay siya ni Leon. Umiti ng nakakaloko si Karen at sinabing hindi siya nagkakamali sa lalaki. Tahimik na pinag-aralan ni Leon ang mga nangyayari. Hiniling niya kay Alcide na ipakita sa kanya ang stats plate ni Karen. Lumitaw ang isang asul na kumikinang na screen, na nagpapakita ng mataas na antas at mahusay na kasanayan ng batang babae. Ngunit sinabi rin nito ang kanyang ranggo, Mortician Assassin.